So umaga ito, nais ko lang magbahagi o i-share isang amazing testimony about giving tungkol sa pagbibigay. Mga kapatid, tulad din po ito, ako po ay isang ordinaryo lingkod at mananampalataya lamang ng ating Panginoon Jesus. Wala po akong narating pamumuhay katulad ng ibang kapatid natin kay Kristo. Ako po'y dumadaan din sa iba't ibang hamon sa buhay. Kinakapos din minsan sa pang-araw-araw ng pangangailangan, may pangamba at pagdududa rin kung minsan. Ngunit sa kabila ng mga karanasan ko na ito sa buhay, may isang katotohanan na kailanman ay hindi magbabago. Ito po ay ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Sa mahabang panahon ng aking paglilingkod sa Panginoon, ang pagbibigay ay tinuturing kong isa lamang obligasyon sa simbahan. Isang responsibilidad na kailangan kong tuparin. Ngunit nang maranasan ko ang pagsubok sa buhay, dito ko naunawaan ang kahulugan ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang pagbibigay. When I started to make my own family during the time, my first child still a newborn baby. That was my own child daughter. Now, may isang panahon ng kalungkutan na naranasan namin ang aking pamilya. Wala halos kami makain. Ang kita ko noon hindi sapat. Ang mga bayarin ay naniningil na. Ang ating pananampalataya ay unti-unting nauulat. Ngunit sa gitna ng aking mahigpit na pangailangan, may bulong sa puso ko na nagsasabi, huwag kang bibigyan, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon, ibigay mo pa rin ang nararapat sa Diyos at Siya ang bahala sa lahat. Sa kabila ng pangamba at alalahanin ko, nagpatuloy pa rin ako sa pagtitiwala sa Kanya. Naghandog, hindi dahil sa sobra-sobra o anong meron ako, kundi pinagkatiwala ko ng buong puso sa Panginoon ang kinabukasan. And guess what? Hindi kami pinabayaan ng Diyos, either nagkulang siya sa akin. Dumating ang tulong mula sa hindi inaasahang tao at ang nakatataba ng puso nang galing ang tulong doon sa mga taong hindi mo kakilala at ka-close. Sometimes God does amazing things in people's life. Sa pagbibigay, natutunan kong hindi basihan ng pera o halaga para sa maabot natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung hindi, ng pusong marunong magmahal at magtiwala at magpasalamat sa dakilang lumina. Ngayon, sa aking pananaw, ang pagtulong at pagbibigay ay hindi na isang obligasyon, kundi pribilehyo, isang alay ng pasasalamat sa Kanya na ating Panginoon Diyos, na hindi siya kailanman nagkulang sa atin. Ganyan po ako pinusok Panginoon Diyos sa mga taong buong pusong nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Brother and sister, sa ngalan ng mga pangyayang Diyos sa langit, inihigayat ko po ang bawat isa sa atin na ibalik natin sa Panginoon ang nararapat para sa Kanya, sapagkat sa Kanya rin nagmula ang lahat ng kung anong meron tayo ngayon. Nasusulat sa 1 Chronicles chapter 29, verse 14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kami nagkakaloob, pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Yan po ang katibayan na kung ano man ang ating tinatamasang biyaya sa buhay, ito'y nagmula lahat sa ating mga batid Panginoon Diyos. Mga minamahal ng kapatid, samahan mo ninyo ako sa maiksing panalangin para sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Dakila naman sa langit, salamat po muli sa iyong kagandahang loob na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpapaalala na kayo ang daluyan namin ng pagpapala. Ang lahat ng bagay na mayroon kami ngayon ay hindi namin nakakalimutan na ang lahat ng ito ay nagmula rin sa iyo. Pagpalain mo po naman ang aming mga munting handog na nakayanan para sa ikalalago pa ng aming pananampalataya at ikalalago din ng iyong banal na gawain.
Ang lahat ng aming panalangin ay kung pagpapakumbabang itinataas namin sa dakilang pangalan ng Ama sa langit sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Cristo na aming Panginoon at Pagkakas. Amen. Maraming salamat. Amen.